Sinamantala ng marami ang Araw ng Kagitingan para pasyalan ang ilang makasaysayang lugar na saksi sa kabayanihan ng mga Pilipino. At nakatutok si Salima Refra. Maghapong maganda ang panahon sa Maynila ngayong Araw ng Kagitingan. Kaya kahit tirik ang araw, may mga mag-anak pa rin namasyal sa Rizal Park. Halito po. Sabi ko, lakad tayo. Nagsakay na kami ng kabayo pag gano'n. Mga turista at balikbayan naman ang nag-iikot at sumasakay ng mga kalesa sa Intramuros. At kahit ginagawa ang daan sa Fort Santiago, marami pa rin ang mga bisita rito. Kailangan malaman din natin yung sarili nating kasaysayan, kultura, at alam ko po na isa itong lugar na ito sa mga may pagmamalaki nating mga Pilipino. Mga magkakaanak na bit-bit ang kanilang mga chikitig naman ang mga bumisita sa Manila Ocean Park. At kahit mainit, may mga naghintay sa animal show. Ang iba, dumayo pa mula sa mga probinsya. Para i-treat yung mga kids kasi holiday naman ngayon. Mahilig sila sa mga sea animals eh. Yung banding namin, celebrate yung birthday ng apo namin. Naghanap na kami ng isang place dito sa loob na pwedeng mag-relax. Pero ang madalas puntahan ng iba to beat the heat na Baseco Beach, sarado. Ipinagbabawal kasi ang paliligo dito, lalo't mataas ang coliform level. Kaya sariling sikap ang mga taga-Delpan, kaliwat kanan ang mga inflatable pool sa mga kalsada. Tuwang-tuwa naman sa pagtatampisaw ang mga bata. Pero bilang proteksyon ngayong napakainit na panahon, paalala ng mga eksperto, sumilong o magpahinga muna mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon kung kailan mataas ang sikat ng araw. Ugaliin din ang pag-inom ng maraming tubig at pagsusuot ng proteksyon sa matinding init. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Magkakasa ng sabay na military exercise ang Pilipinas at Amerika bago ang makasaysayang trilateral meeting nito ng mga leader kasama po ang Japan. Ang palili pa rin nilang fighter jets, posibleng lumampas sa Batanes. Nakatutok si June Veneracion. Lilipad sa impapawid ng Northern at Central Luzon ang 16 na fighter jet ng Pilipinas at Amerika bilang bahagi ng Cope Thunder. Halos 500 miyembro ng Philippine Air Force at higit 100 tauhan ng US Air Force ang makikibahagi sa bilateral military exercise. Pwedeng mag-reach up to beyond Batanes at yung northern tip natin. No? Kung titignan sa mapa, ang Batanes ang bahagi ng Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan. Isa ito sa mga rehiyong nababalot ngayon ng tensyon dahil sa sigalot nito sa China na itinuturing na probinsya ang Taiwan. Bilang bahagi ng Cope Thunder, magkakaroon daw ng mga pag-uusap ang mga eksperto tungkol sa maritime strike at anti-ship tactics. Ang involved dito, mga fighter aircraft from both air forces. So may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Nagsimula ang panibagong bilateral military training ilang araw bago ang makasaysayang trilateral meeting ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang problema sa South China Sea. Di pa man yan nangyayari. Umaalma na ang Chinese Foreign Ministry. Sabi nila, ang defense cooperation ng mga bansa ay dapat makabubuti sa katahimikan at katatagan ng rehiyon. Kontra raw ang China sa madaliang paglikha ng mga pangkat at magsisimula ng komprontasyon sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. May napili ng kumpanya ang COMELEC para magbigay teknolohiya sa transmission ng mga boto sa darating na 2025 elections, ang I-1 Resources. Pero kailangan pa rin pumasa ang gagamitin itong source code sa mga pagsusuri na bubuksan sa mga IT expert. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa Huwebes, nakatakdang pirmahan ng Commission on Elections at joint venture I-1 Resources at Ardent Networks Incorporated ang kontrata sa pagtransmit ng mga boto para sa eleksyon 2025.
Sa kanila ay ginawad ang kontrata dahil sa 1.4 million peso bid na mas mababa sa bid ng competitor. Mas mababa lang ng mga 10,000 pesos. Ni-research din, inalam mabuti ng TWG natin, may 0.24% na may delay sila sa isang proyekto nila sa DICT. But of course, negligible kasi yung 0.24%, hindi ganun naman kalaki. Pero kailangan pa rin pumasa ang sistema ng I1 sa gagawing source code review at international certification. Kahit sino pwedeng magsuri ng source code. Yung kasing source mismo, yun ang pinaka-importante, yung mismong result sa presinto. Kaya nga, doon sinigurado natin na madami may kopya kaagad ng result sa presinto. That will practically erase any doubt or any attempt to influence the results of the election. Bukod sa hiwalay na ang hahawak sa transmission, sa supplier ng vote counting machine ay ginawad sa Miro Systems, binuwag na rin ang transparency server. Papalitan ito ng transmission sa server ng 5 grupo, NAMFREL, PPCRV, Media at Majority at Minority Party. Pwedeng ikumpara mga makukuhang boto ng magkakaibang server at iwasan ang anumang posibleng issue kung magkaaberya o mabulunan ang transparency server. Ako halimbawa, ay isang watcher ng PPCRB na ipadala ko yung picture ng election returns sa isang presinto dito sa Manila. Ngayon, yung picture na yan, pwedeng makompare ngayon ng PPCRB kaagad doon sa naipadala sa kanilang data center. Ang plano po natin, lahat ng data centers ng mga nabanggit kong entities ay magsasama-sama sa isang lugar lamang para madali ang monitoring at saka coordination. Lalagyan din ng QR code ang mga resibo sa pagboto para mabasa ng mga gusto ng sariling quick count. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, may papel pa rin ang publiko. Ang pigilan po natin yung mga irregularidad outside po ng technology, outside po ng sistema o programa. Kinakailangan po siguraduhin natin na number 1, ang botante ang bumoboto. Number 2, ang botante ay makakaboto. Number 3, boboto sila ng tama. Number 4, hindi sila tinakot, hindi po sila terrorize at hindi sila binayaran. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Extra special ang 39th birthday ni Casey Concepcion. Nakasama na kasi ang kanyang daddy na si My Garden Alien star Gabby Concepcion. Happy birthday, Casey! It's definitely a night of good music with James Taylor. Enjoy ang Philippine fans na dumalo sa kanyang concert kung saan napuno ng panghaharana with Taylor's classic hits. Oh, kalma, baby, kalma. Walang kakalma. Yan ang hirit ng Blackjack sa hot version ni Minzy ng Baby Kalma Challenge. Sabi pa nga ng fans, Queen of Body Waves yarn? Nabalot ng takot ang isang kalsada sa Bonifacio, Misamis Occidental dahil sa sumirkong bao-bao o tricab. Sa kuwang ito ng isang netizen, makikita na huminto ang mga sasakyan sa kalsada sa Liloan dahil sa nagpaikot-ikot na tricab kahit wala naman nagmamaneho. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit dito at kalaunay napatigil ito. Hindi patukoy ang dahilan ng pag-andar at pagsirko ng bao-bao. Wala naman nasaktan sa insidente. Isa sa mga patok na pampalamig ngayong tag-init ang ice cream. Pero G ka bang tikman kung ang isa sa mga sangkap nito tilapia? Yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Kapag mainit ang panahon, isa sa pampacool down ng marami, ice cream. Pero sa Nueva Ecija, may ice cream na di raw nakaka-guilty. Kakain tayo ngayon ng ice cream. Pero hindi ito ordinaryong ice cream dahil ito ay tilapia ice cream na merong roasted tilapia. Tikman natin. Parang walang lasang isda. Parang lasang normal ice cream. Sarap.
Inimbento ito ng isang guro sa Central Luzon State University para maengganyo ang mga batang kumain ng isda. Na-develop natin to para po masolusyonan yung global issue ng declining ng seafood consumption among children since 2007. So why not incorporate yung fish sa kanilang diet like ice cream and cookies. We also have cookies po. Tilapia oatmeal cookies with roasted tilapia. Hindi mo rin daw iisiping tilapia ang ingredient dahil hindi ito amoy at lasang isda. May technology tayo that is being protected na po. Yung pong process ng pag-alis ng lansa ng isda para po ma-process natin siya sa ice cream. Ang tinikman nating praline crunch ay may roasted tilapia bits. Meron ding fry witch na ice cream sandwich na may roasted at steamed tilapia bits. At ang classic tilapia ice cream na may steamed tilapia bits at peanuts. 9 na taon daw bago na commercialize o naibenta sa merkado ang tilapia ice cream sa tulong na rin ng ilang ahensya ng gobyerno. Pinatikim natin ang tilapia ice cream sa ilan nating kapuso. At ang say nila, hindi ko malasahan yung tilapia. Lasang ice cream talaga siya. Masarap siya. Pwede pa isa. Wala lang sa ice cream na ice cream. Di lang daw ito simpleng dessert dahil may dagdag nutrisyon din dahil sa dagdag na protina mula sa tilapia. Sa kada 100 pisong benta ng tilapia ice cream, piso ang napupunta sa isang organisasyong tumutulong sa mga may kapansanan. May joint venture agreement din ang kumpanyang gumagawa ng tilapia ice cream sa isang organisasyon sa Malaysia na tumutulong din sa mga PWD. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.